Kerwin Florencio Sicat from Los Baños. Rylan Sar Guevara Dizon from Bay. All right, congratulations, guys. Thank you po. And welcome to MIPH family. Ayan. So, how excited are you for the upcoming Mr. International Philippines press presentation? Well, I am not quite excited but shocked to hear that I will be competing in the nationals. And I never expected that it would happen because my this journey I believe is the end. But the organizers told me that we will be competing in a much higher budget, and maybe I'll be excited soon enough. Thank you. Super excited din po ako. Kasi ngayon ko lang po na-realize na makakasali pa po ako. Kasi ngayon ko lang po nalaman, ngayon lang din namin nalaman na lalaban pa po pala kami. At ire-represent po namin Bayan. yung bayan. Hindi. Bayan sa Kanya-kanyang bayan. Hey, bayan nga. Tama, bayan. So, since you have barely 3 weeks to prepare para sa Mr. International Philippines, ano yung magiging priority niyo as far as yung preparation is concerned? I believe that this pageant is already the preparation in the next pageant because we have already prepared hard enough to compete here in the provincial stage. And I believe we can use that preparation into a much higher level. Thank you. Well, pag ano po, yung self-care ko po. Pag sinabing self-care, kasama doon yung self-respect, sa lahat po ng bagay. So, i-improve ko po dito yung confidence ko sa pagsasalita. So, magpa-practice pa po ako sa Q&A, sa pasarela. And ito po, feeling ko po ito yung stepping stone ko po para manalo po sa susunod. Alright. Ano yung pinaka nahirapan kayong segments sa gabing ito? For me, yung hashtags po. Kasi hindi nyo po alam kung ano yung pipiliin nyo and nakaka-mental block po kasi siya once na marami po kayong pinaghandaan. Like yung sa casual interview po. So, gumugulo po yung sa isip nyo yung mga sasabihin nyo and ayun yung kailangan namin i-adapt para ma-construct po namin na maayos yung sentence. And about you? I believe there were no hard segments for me because I believe that I have prepared enough and gained confidence in order to overcome this stage. At sa tingin niyo naman, ano yung pinakamahalagang factor na nagpapanalo sa inyo ngayong gabi? Ano ba? Ikaw naman alternate tayo. Para sa akin po yung physical appearance ko po kasi base po dun sa judge po 70% sa beauty and 30% sa brain. Physical po. And para sa akin po, dun po ako mas lumamang sa physical po. Kasi po, dun sa napakita ko pong hashtags, medyo sakto lang po yun. For me, I believe it would be my preparation and confidence. Knowing that these pageants, knowing in this pageant that I will be competing against veterans, preparedness is my only key in order to compete with them. And through confidence, I will be able to execute these preparations. And I believe that I will use these 2 factors once I compete on the national stage. Alright. To Mr. Rylon naman, pero na bang nakapagsabi sa na you look like James Reid? Actually, ayun po yung first impression sa akin. Like, una po yung nose, then sasabihin po nila na kamukha ko raw po si James Reid. Pero di ko po siya masyadong nilalagay sa ulo. Kasi alam po naman po namin na mas pogi si James Reid. And do you think this is your advantage of having look-alike celebrity? Yes po, para sa akin. Pero iba-iba rin po kasi yung sinasabi sa akin eh. Si Daniel Padilla po, mga ganito ganyan. And hinahayaan ko na lang din po. Alright. Meron ba kayong gustong pasalamatan regarding sa journey nyo dito sa Mr. International Philippines Laguna? Yung family ko po, especially po dun sa mother ko po, shoutout po kay Ronalie Tizon. Siya po kasi yung lagi nagsusupport sa akin sa lahat ng bagay. And lagi siya yung lagi nakakaunawa sa akin. Minsan sa pagiging pasaway ko, ganito ganyan. Palagi niya po ako iniintindi at sinusuportahan. Kaya thankful po ako sa mother ko. And especially po sa handler ko na walang sawang tumawag, magsuporta po kahit po nasa ibang bansa. Doon naman po sa Q&A trainer ko na si Dennis Laksam po. Tawag dito. At saka si Ricardo na nagtuturo sa akin ng pasarela.
nagpapasalamat po ako sa kanila dahil hindi po ako makakarating dito kung wala po sila. Alright, thank you. Really would first give my thanks to the organizers because they have given us the opportunity to compete in this type of pageant. And I would like to thank my handler for bearing with me throughout the competition, and also my family and supporters that went here just to support me this evening. Alright, thank you so much guys and we'll see you sa press presentation ng MIPH. Thank you po. Surprise!